Purihin po ang Panginoon. Ano? Hindi naman ito lang ang pinakamahalaga. Lahat ng bahagi ay mahalaga. Ito po ay isa sa mahalaga. Ano po? Sapagkat ito ay salita ng Diyos. Lahat ng ating ginagawa ay nakabase po sa salita ng Panginoon by practice, but the reading of the Word of God is also isang bahaging mahalaga. Okay? So, isang mahalagang bahagi ng ating pong gawain. Okay? So, maraming salamat, purihin po ang Panginoon. Salamat sa pagkakataong ito. Pinupuri ko po ang Diyos sa kanyang kabutihan sa aking buhay. Alam nyo, pagka po naka-assign ako na mag-message, so, niisip ko na agad yung mga na-meditate ko mga salita po ng Panginoon. Through the meditation, reading of the Word of God every morning, doon po tayo humuhugot ng mga atin pong maimemensahe. Sapagkat na rin yung ating familiarity with the study of the Word of God. Okay, so dahil po diyan, parang iba ang mic niya yun. Ang lakas ng boses ko. Okay, Psalm 119, ulit tayo, mga kapatid. Verses 17 to 24. Last time that I stood here, tayo po ay nag-aral ng Psalm 199 to 16. Ngayon naman po ay 17 to 24. Napakaganda po kasi nitong Psalm 119. So, basahin po natin Psalm 119, 17 hanggang 24. Tapos tayo po ay mananalangin. Deal bountifully with your servant, that I may live and keep your word. Open my eyes that I may behold wonderful things from your law. I am a stranger in the earth. Do not hide your commandments from me. My soul is crushed with longing after your ordinances at all times. You rebuke the arrogant, the cursed, who wander from your commandments. Take away reproach and contempt from me, for I observe your testimonies. Even though princes sit and talk against me, your servant meditates on your statutes. Your testimonies also are my delight. They are my counselors. Tayo po ay manalangin. Banal na Diyos, aming Ama, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Sa pagbasa namin ng iyong salita ay ang pagbuka ng iyong bibig patungo po sa amin. In our admonition, Lord, upang kami iyong turuan, palakasin at pagpunyagiin, Panginoon, laban sa mundong ito. Panginoon, kami po ay nag-aaral ng iyong salita. Tulungan mo ako bilang iyong tagapagsalita. Ikaw lamang po ang maluwalhati. Ikaw po ang may taas. Hinihingi ko ang paggalaw ng Santong Espiritu sa akin at sa buhay ng bawat isang naririto. Ang iyong salita, Panginoon, ang maging balaraw na tutusok sa amin. Ito po ang magbago sa amin, Panginoon, sa lahat po ng ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Gamitin mo lang ako bilang iyong tagapagsalita. Ikaw po ang aming muli ay niluluwalhati. Purihin ka, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. So, isang mahalagang bahagi, mga kapatid, ito pong pag-aaral natin ng 17 hanggang 24 ay binigyan ko po ng title na The Servant of the Word. Ano po? O ang alipin ng salita ng Diyos. Ano po? So, ang lahat po ng tao, siya po ay sa oras na ibinigay niya ang kanyang sarili sa Diyos, sa kanyang pananampalataya, ay naroon din po, mga kapatid, ang tinatawag natin ang pagpapailalim niya o pagpapaalipin niya sa atas ng Diyos. At ito po ay ang kanyang salita. Kaya ang lahat po ng tao ay pumapailalim sa tuntunin ng Diyos o utos ng Diyos o atas ng Diyos sa kanya sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Ano po? So ang lahat po ng mananampalataya ay tinatawag natin na alipin o servant of the Word of God. Dito po natin kinukuha ang instruction, ang kaligtasan, ang kabanalan, at ang katiyakan ng darating na panahon. Kaya nga po, ating makikita na dito sa Old Testament, madalas na ginagamit po yung mga salitang testimonies, ano po, yung pong salitang law, commandments, ordinances, counsels. Nakikita po natin yan sapagkat ito po ay dealing ng Panginoon sa Israel as a whole bilang isang piniling bayan
ng Diyos. Ano po, pagdating natin sa New Testament, tayo po ngayon, this salvation is individual sa bawat isa sa atin. Kaya po ating titingnan ang ating pag-aaralan po natin itong bahagi ito. Ang sabi po dito is the servant of the word o yung alipin. So pag sinabi natin ang isang tao ay alipin, ibig sabihin siya po ay napapailalim sa kanyang Panginoon o may nangunguna sa kanya higit kaysa sa kanyang sarili, sa sarili niyang hangarin, sa sarili niyang layunin. Ang isang alipin is under the disposal ng kanyang Panginoon o ng kanyang master. Ano po? At hindi siya kailanman nangunguna. Pero dapat ating tandaan na ang ibig sabihin po ng salitang alipin sa salitang Biblia ay hindi po isang alipin na pinipilit, binili o isang alipin na tinatawag natin na laban sa kanyang kalooban. Kung hindi ito isang willful submission. Sa katunayan, kung atin pong napag-aralan nung last time, ang isa sa mga pinakadakilang alipin ay ang ating pong Panginoon. In Isaiah chapter 42, doon po ay inihayag po doon kung sino ang alipin. Ito po ay ang Diyos, the servant of the Lord. Now, kapag sinabi naman po nating servant, it doesn't necessarily mean na siya nga po ay isang utusan o alipin na malayo sa Panginoon. Pagkos sa biblical times po, ang sinasabing alipin is there is a close relationship with the Lord. Ito ay isang malapit na relasyon sa Panginoon. Ito po ay malayo sa kahulugan ng alipin sa panahong ito, kung saan ang alipin sa panahong ito ay yung tinatawag natin wala siyang choice against his will. Kaya nga po ginagamit lagi sa umpisa po ng mga liham ni Pablo na siya ay alipin ng Diyos. Ni Santiago na siya ay alipin ng Diyos. Bond servants. Ano po? Now, dito sa ating pag-aaralan, nakikita po natin na siya ay alipin ng salita ng Diyos. Tinawag niya ang kanyang sarili na alipin, nangangahulugan na meron po siyang malapit na kaugnayan o malapit na relasyon sa Diyos. Sa katunayan, ang pagiging malapit niya sa Diyos ay ang pagiging malapit niya, pagiging alipin niya ng salita ng Diyos. Right? Because ang salita ng Diyos is the very presence of God sa ating pong puso at kaisipan. Now, sa bahaging ito, makikita natin sa ating pong binasa na ang alipin ito o itong Psalter ay tila baga dumadaan sa mga pagsubok sa kanyang buhay. At ito po ay isang uri ng panalangin ng kanyang paglapit sa Panginoon. So kung siya po ay alipin, ay meron po siyang mga katangian, 3 katangian. Una, from verses 17 to 18, sinasabi po na ang kanyang his survival and sustenance is the God's word. So ang kanyang ang kanyang buhay at ang pag-iral ng kanyang buhay ay mula sa salita ng Diyos. In verses 19 to 22 naman, ang sabi dahil siya ay alipin ng Diyos, siya ay isa ng estranghero sa mundong ito. Ano po? At yung po namang verses, he is a stranger and sojourner in this world. Verses 19 to 22. And then verses 23 to 24, ang sabi po dito ay, his solace is God's word or his comfort. The word solace, it means the word comfort. Okay? So pag-aralan po natin. Okay, so verses 17 to 18, ang sabi po ay ganito, deal bountifully with your servant that I may live and keep your word. So, dito po makikita natin, nung sinabi niyang deal bountifully is, humihingi po siya ng abounding grace and abounding blessings from the Lord. Ano po? Na-imagine po natin na siya ay isang alipin, pero yung po kanyang lakas ng loob ng paghingi sa Diyos ay isa pong hindi pangkaraniwang relasyon. Kung hindi ipinapalagay niya talaga ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos, na siya po ay sa Diyos at siya kumukuha at humuhugot lamang ng kalakasan mula po sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya pag binasa natin, deal bountifully with your servant that upang I may live, ako'y mabuhay, and keep your word. At ingatan ko iyong salita. Ano po? So, dito po makikita natin, ang subpoint is the intentional devotion. Meron siyang intent na mabuhay para sa Diyos, at meron din po siyang mabuhay para sa Diyos at tanganan niya ang Diyos sa kanyang buhay. This is an intentional devotion of a servant. Ibig sabihin, meron talaga siyang intention. There's an intent, a great intent, po sa kanyang buhay. So,
He is seeking abounding grace and blessings from no one else but from God. Mula sa Diyos, ito lang ang tanging paraan at ito lamang ang tanging niyang pinagkukunan upang siya'y mabuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon at patuloy na mabuhay sa Diyos. Dahil yan po ang buhay natin. To live a godly life, you must know God's Word. Ano po? Otherwise, if you live a godly life, a seeming godly life, you do not know God's Word, that is hypocrisy. Tama? Okay, so yun po yung kaibahan natin. Kahit na meron tayong kaibigan na mas mabait sa atin, pero hindi po siya nakakakilala sa Diyos, ang kabaitan po niyang ito ay huwarang kabaitan lamang. Ano po? Hindi po katulad ng sa atin, sa ating mga mananampalataya, na ang intensyon ng kabaitan po natin ay upang maging kalugod-lugod sa Diyos. So, the only true life is knowing and obeying God's Word. Bilang alipin ng salita ng Diyos, dito siya nabubuhay at ito ang kanyang pinangahawakan. Sabi nga po is, man does not live by bread alone. Ano po? Kung hindi sa bawat salita po ng Diyos. So, His survival and sustenance, God's Word, there is an intentional devotion. And then yung pong sumunod ay, open my eyes that I may behold wonderful things from your law. There is an intense direction. Buksan mo ang aking mga mata, Panginoon, upang makita ko ang mga magagandang bagay mula sa iyong kautusan. Alam niyo po, ito po, kung hindi po siya isang alipin na umaasa sa Diyos, sasabihin niya, ganito, dami mo namang iniuutos sa akin. Hindi ko na nga matupad yung iba. Ano po? Pero dito po, humihingi pa siya ng pagbubukas. Bakit? Kasi meron siyang intense direction na gusto niyang magkaroon ng tamang direksyon ang kanyang pamumuhay. Mamuhay siya na para sa Diyos, tangnan niya, hawakan niya ang salita ng Diyos at makita niya ang tamang daan. Ano po? Sabi niya, he seeks that God may remove, alisin ng Diyos ang anumang balakid o nagpapalabo ng kanyang mga mata at makita niya ang kagandahan ng utos ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, pag tayo nabubuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, magiging mahirap yung ating buhay. Because we are going against the direction of this world. Tama? You are going against the direction of this world. And because you are going against the direction of this world, na kung saan ka nabubuhay, magiging mahirap ang ating buhay. But at the end of it all, you will see the beauty that God's designed for us. Doon natin makikita yung ganda, ito pala ang plano ng Diyos sa akin. Naging mahirap para sa akin. Ipinalano ng Diyos na ako'y dumalo tuwing linggo o tuwing araw, pero hindi ko magawa. Pero nung dumalo ako, sinansala ko ang maraming bagay, nakita ko ang ganda. Nakita ko yung lalim. Nakita ko yung intensyon ng Diyos sa buhay ko. Okay? So kaya po ay, yung pong salitang wonderful, it means an extraordinary things or marvelous things. It is something that cannot be perceived. Bagay na hindi kayang makita sa pamamagitan lamang ng paningin ng tao. Kung hindi ito po'y kagandahang iminumulat ng salita ng Diyos sa ating mga mata. Okay? So next po, sabi po riya is, in verses 19 to 22, sabi niya, I am a stranger in the earth, do not hide your commandments from me. My soul is crushed with longing after your ordinances at all times. So, ang second point natin is, a servant of the word is, he is a stranger or sojourner in the world. Dineclare niya mismo, nung sabi niya na ito, ako ay iyong alipin, sabi niya, ako ngayon ay estranghero sa mundong ito. Dahil hindi na ako pag-aari ng mundong ito, pag-aari mo na ako. I am at your disposal, I am no longer at the disposal of this world. Okay? So I am a stranger, do not hide your commandments from me, my soul is crushed with longing, your ordinances at all time. So, as a servant, in some point, there is a declaration of estrangement or separation. Sapagkat bilang alipin ng salita ng Diyos, kailangan nating ideklara sa ating sarili, hindi ako taga rito, hindi mo ako maimpluwensyahan, hindi mo mababago ang aking conviction. All that I believe and my conviction is upon the Word of God, nothing else. Ano po? There is a declaration of estrangement and separation in this world. Kailangan natin yung gawin. The servant sees himself, nakikita ng isang alipin ng kanyang sarili, bilang manlalakbay, sapagkat ito ang madalas na pinapaalala ng salita ng Diyos sa atin. Hindi ka taga rito. Okay. He does not seek after the wisdom of this world. He does become a stranger. Hindi niya hinahanap
Ang mga payo ng mundong ito, ang lahat ng bagay ay naging estranghero, unfitting for him. Rather, habang siya'y nabubuhay, hinahanap niya ang utos ng Diyos. Ang kanyang allegiance o ang kanyang pag-anib ay hindi sa kung anong grupo, kung hindi ang pag-anib niya ay ang pag-anib niya sa Diyos at sa kapatiran. So why do we fail most of the time? Because we seek after the wisdom of this world. Even our own wisdom. Kahit na yung ating sariling karunungan. Ano po? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 21, for since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom. Then why would you rely yourself in the wisdom of the world? Even kahit accumulate mo ang lahat ng karunungan sa mundong ito, hindi darating ang panahon na makikilala nila ang Diyos. Sa halip, ang karunungan ng mundong ito ay naglalayo sa Panginoon. Kaya there is a declaration of this servant, that declaration of estrangement and separation. Ano po? And then, in verse 21 to 22, you rebuke the arrogant, the cursed who wander from your commandments. Take away reproach and contempt from me, for I observe your testimonies. Then there is a declaration of reverence in the Word of God. Okay? You declare that you are separated from here. And then you declare also that the Word of God is the only thing that that I will revere. Ito lang ang aking itataas sa aking buhay. Yung po sinabi na you rebuke the arrogant, the cursed is a person who despises God and His Word. Ito yung daw nire-rebuke, the arrogant, yung mayayabang, at ang mga sinumpa. Ito raw po yung mga tao na namumuhi sa salita ng Diyos at hindi sumusunod. Hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos. Okay? Kaya yung pong salitang, take away, alisin mo, remove from me, reproach, which means the shame and disgrace. And then, the contempt, which means the disrespect. Alisin mo ito sa akin, Panginoon. Paano natin malalaman? How shall we know that what we are doing, what we are saying, kung anong ating ginagawa, anong ating sinasabi, ay labag sa kautusan ng Diyos? By knowing the Word of God. Sa pamamagitan din ng salita ng Diyos na siyang sasansala sa atin, mga kapatid. Ang salita rin po ng Diyos. Ano po? Kaya ito po ang buhay. And then the word, for I observe your testimonies, is the word observe is the word natsar, which means I guard it with fidelity. Buong katapatan kong binabantayan ng aking sarili sa pamamagitan ng iyong salita. Okay? So there's a declaration of reverence. Nililivir niya, tinataas niya talaga ang salita sa buhay ng tao. Why? Because he is a servant of the word. Walang ibang umaalipin sa kanya kung hindi ang salita po ng Diyos. Then in verses 23 to 24, even though princes sit and talk against me, your servant meditates on your statutes. Your testimony also are my delight. They are my counselors. His solace, the servant of the word, his comfort or his solace is God's word. Dito siya kumukuha ng kaaliwan sa salita ng Diyos. Why? Because the testimony of the word of God is faithful and true. Ito ay totoo at ito ay magaganap. Ano po? Yun po yung pinapalagay ng isang alipin ng salita po ng Diyos. So sabi niya, even though princes sit and talk against me, your servant meditates on your statutes. So sa point natin, there is an affirmation of trustworthiness of God's word. Yung salitang affirmation is pagtitibay. Okay? Pinapagtibay niya. Dahil kahit na sino mang may posisyon daw, sa panahon niya, ang nagsalita ng laban sa kanya, ang sabi niya, well, I don't mind. I just meditate on God's word. Because the God's word is true. Ito ang totoo. Ito ang salita ng Diyos. Sabi niya, yung po salitang meditate is the word to put forth. Siya kung inilalagay sa unahan. May sinasabi ka laban sa akin, ang ipapanangga ko sa iyo, ang salita ng Diyos. It is where I will meditate. So the word meditate also means to commune. Communing with God. Communing with the word of God. Ponder. It also means to muse. Ibig sabihin din po nito, to talk, to sing, to speak the word of God to himself. Ang sabi niya, I meditate on your statutes.
May naririnig, may nangyayari sa paligid, I meditate on your statutes. Ang salita ng Diyos, this is, ang sabi po sa Ephesians 6:19, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ito ang kanyang pananggalang. Ano po? So, in Psalm 119:161, princes persecute me without cause, but my heart stands in awe of thy words. Okay? And then, in Psalm 119:28, my soul weeps because of grief, strengthen me according to thy word. So, ang kanya pong pananggalang ay ang salita ng Diyos. Ina-affirm niya sa kanyang sarili. Pinapagtibay niya ang trustworthiness o ang pagtitiwala niya sa salita po ng Diyos. And then, yung last po verse, your testimonies also are my delight, they are my counselors. Then, this is the confirmation of God's word. Ito naman ang nagpapatotoo sa kanya. Alin ba? Ang testimony that they are the delight and the counselors. Sabi po niyan, the confirmation in God's word of magpatotoo. The affirmation is pagpapatibay, and the confirmation is ang pagpapatotoo. Ano po? Yung daw testimony, pinapatotohanan niya na ang salita ng Diyos bilang isang servant, ito lamang ang nagbibigay sa kanya ng enjoyment. The word delight is a word entertainment. Tayo, ano bang ating entertainment? Ano yung ating enjoyment? Is it the word of God? And then sabi po niya, they are my counselors. The word counselors is a personification of his dependent upon God's word. Tinitingnan niya, pinapersonify niya na ang salita ng Diyos ang tanging nagbibigay sa kanya ng solace o ng comfort. Na pag binasa niya ang salita ng Diyos, tila ito'y nangungusap sa kanya at nagbabago ng kanyang panukala sa buhay, kaaliwan sa gitna ng kalungkutan, at katatagan sa gitna ng mga pagsubok. In Psalm 119:143, trouble and anguish had come upon me, yet thy commandments are my delight. Tayo pong mga mananampalataya, we are the servant of the Word of God. Because we rely on nothing else. Wala tayong inaasahan sa ating buhay. Hindi na natin maririnig na ang Diyos ay magsasalita sa atin audibly. Pero maririnig natin ang kanyang salita sa pamamagitan po ng pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Ang tanong, are you a servant of God? How do you seek His will and commandment? Alipin ka ba ng Diyos? Paano mo hinahanap ang kanyang nais at ang kanyang utos sa atin? Kailangan mong alalahanin, we must spend time with the Word of God because every servant of God is a servant of His Word. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat. Patuloy sa iyo lamang kami lumalapit. Tulungan mo kami. Mahalin namin ang iyong salita. Bigyan namin ito ng pagpapahalaga higit sa anumang bagay. Sapagkat sa tuwing bubuksan namin ang aming Biblia, ikaw, Panginoon, ay nangungusap sa amin. Salamat po, Panginoon, sa sandaling ito. Salamat sa iyong pagtuturo sa amin. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.